mga talatang ito, pero habang pinakikinggan natin, meron tayong natutuklasan pa. Ano? So sa kanya po, ang tema nila ay tungkol po sa katiwala ng Panginoon sa akin. Ngayon naman po yung pag-usapan po natin dito, yung pag-aaralan po natin. Ano ba yung mapupulit natin tungkol sa mga iglesia? Meron mga iglesia kasi na binabanggit dito na meron tayong mapupulutan ng mabuting aral para sa atin. At mga payo rin, ano? Meron po ang dalawang iglesia na nababanggitin po. Ang ating pong pagsakay rin, ating pag-aaralan ngayon sa mga talatang ito ay matatagpuan sa mga taga-Korinto. Sa Korinto, Kapitulo 8, talatang 1 hanggang 5 po ito. Ngayon po nakita, ulitin ko po, sa Korinto, Kapitulo 8, talatang 1 hanggang 5. Akin mo kung babasahin, bukod dito mga kapatid, ay pinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Yan po yung isa nating pag-aaralan po. Yung tungkol po sa iglesia ng Macedonia. Ano ba yung magandang mapupulot natin dito? At tayo ba yung meron na nito? Kung wala naman, ay pwede natin hanggang kaya nga po nasulat yung aklat ng Korinto at sinulat din na Apostol Pablo, sinama yung mga taga iglesia sa Macedonia. Meron silang maganda kasi yung Korinto na ito, alam natin ito yung pinakamayamang iglesia sa mga iglesia po. At yung Macedonia po ay ito po ay magkaso siguro malit lang, hindi siya popular sa mga kung iahambing doon sa mga taga Korinto. Sana kahit tayo ay parang Macedonia, sana meron tayong mapulot na aral. Ibig sabihin, ang sa Kapitulo 1, makita natin po dito mga kapatid, pinatatalasas namin sa inyo, ang biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa mga Macedonia. Alam po natin na tayo lahat ay mayroong pinagkaloob sa atin na biyaya. Una-una, yung biyaya pinagkaloob sa atin, yung tungkol sa kaligtasan. At 100% alam ko, ang Macedonia, yun din ang pinagkaloob sa kanila na kaligtasan din. Kasi yun dapat maranasan, maunawaan at makita at matanggap ng isang mananampalataya yung biyaya ng kaligtasan. Kung may biyaya ka ng material o pinansyal, wala ka naman biyaya ng kaligtasan, bali wala rin. Kasi mabuhay ka man ng 1,000 taon dito, pagkatapos nun, ay doon ka rin sa impyerno na mapupunta. Kaya pinakamaganda na pinagkaloob sa mga taga-Macedonia, na pinagkaloob din sa atin, yung biyaya ng kaligtasan. Yun ang una po natin makikita ron. Parehas po tayo ng Macedonia, pero kung pinagkaloob sa atin. Pangalawa, kung paano sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karuphan ay sumasagaan sa kanyamanan ng kanilang kagandahan. Ibig sabihin, tayo ba'y kahanay dito ng Macedonia? Ibig sabihin, kung paano sa maraming pagsubok, marami daw po silang pagsubok na pinagdaraan ng Macedonia. Tayo po, meron po ba tayo pagsubok na dinaraan dito? Siguro, bibihira lang yung maraming may pagsubok dito. Meron siguro pagsubok, pero kaya naman, Pero ang hirap dito, hindi lang basta pagsubok, kapighatian. Kapighatian, may kapighatian pa sinasabi. Ibig sabihin, kapag kapighatian, ano ba malalarawan natin doon? Sa kapighatian na naranasan ng taga Macedonia. Sa pagsubok, maaaring pantay tayo, marasan. Kasi ako, nung bago ako mananampalataya, umuusig ko sa akin pag kami dala akong Bible. Kasi hindi uso yung cellphone na Pag kailangan talaga, dala kang Bible, pag talaga mananampalataya ka Pagka naglalakad ka, sabihin, baka lumagpas ka sa lakad yan. Ngayon, pagka nakakita ka sa sugalan, nanonood ka, kala ko ba hindi mga born-again hindi kumukuha sa masugalan. Nanonood ka lang naman. Mas lalo na kung nakaupo ka. Di ba? Yun yung isang pag-uusig pa rin. Ngayon pagka nagsalita ka ng hindi maganda, mga parang masakit sa panidinig, akala ko ba yung mga Kristiyano ay hindi nagsasalita ng mga ganyan. Yung mga pangmura, yung mga lintik, mga limumang. Basta mga masakit na pananalita. Kasi hindi ko na nasasari yun, hindi ko masasari yun. Pero alam natin yung mga ganun. Bakit pagka ganun, inuusig ka nila. Kasi Kristiyano ka, ba't ka gumaganyan? Pero pagkadating sa mga ibang mga iglesia, mga samahan, kahit magsalita sila ng gano'n, wala, wala rin sa kanila. Parang tuwa-tuwa pa nga sila pagka yung anak nila nagmumura. Ay,
galing talaga na ano mo, no? Mura na, kaya magaling pa rin, no? Pero sabi, ibig sabihin, meron pang kapighatian na dumating sa mga Macedonia. Tapos, kasaganaan ng kanilang katuwaan. Ibig sabihin, normal ba sa isang tao na pagka merong kapighatian, natutuwa ba? Mayroon pang kagalakan ba sa kanya? Normal ba sa isang tao? Hindi naman normal yun, di ba? Yung matuputan ka, mawalan ka ng isang bagay na hindi mo talagang ginanais na mawala sa'yo. Masakit yun. Pero merong kagalakan na nakikita rin sa Macedonia. Hindi maunawaan ng mga hindi mananampalataya. Pero sa atin, alam natin yun na kahit tayo naghihirap, kahit na meron mga problema na dumarating sa ating kapighatian, alam ko may tumaranas po sa atin yan, nandun pa rin yung kagalakan sa atin. Nagkakaroon pa rin tayo ng kagalakan. Yun po hindi maunawaan ng mga hindi mananampalataya. Katulad niya, kunyari ako nagsusugal. Masaya-masaya ako pagka nagsusugal. Pero yung mga nagsusugal, tuwan-tuwa rin sila pagka nagsusugal sila. Ngayon, pagka hindi ka naman nagsusugal, hindi na po natutuwa sila kasi wala na silang makakalaban. Hindi sila natutuwa pagka hindi ako nagsusugal kasi wala na nga silang makakalaban. Dapat ako makakalaban nila, maaaring ako yung kukututan nila kasi nga, siyempre pagka anak ka ng Diyos, pagka nagsusugal ka, hindi ka naman siguro mananalo. Matatalo ka pagka anak ka ng Diyos. Yun, yung mga pagpupusig, ito maranas. Meron ka rin kasaganahan, katuwaan. Yan po ang paganda sa mananampalataya. Kahit na dumaranas ng pagsubok, kapighatian, meron siyang kagalakan pa rin. Diba? Hindi natin masyado may paliwanag kung bakit tayo nagagalak. Kahit na bako tayo sa utang, kahit na yung mga anak natin medyo may pasuway, hindi tayo sinusunod, nandun pa rin. Meron pa rin kagalakan pa rin sa atin. Minsan di natin kaya paliwanag, pero nararamdaman natin yun. No? Native sa mga magulang, mas lalo sa mga magulang. Ramdam na ramdam nila pagka dinidisiplina nila yung kanilang anak. Masakit para sa mga magulang na magdisiplina ng mga anak. Pero sa pagdidisiplina, alam nila na pagka dinisiplina nila yung kanilang anak, meron kagalakan kasi nga, darating din ang panahon, nauunawaan kasi hindi naman tayo makamalagay dito sa mundo nito. At maaaring mauna tayo sa ating mga anak. At mararanasan ng mga anak natin yung ginagawa natin ngayon. At marasabi ka, ganito ang nangyari sa akin nung ako'y bata pa, talagang dinidisiplina na ako, pinapalo, minsan kinukuha ng mga cellphone, pinalalaya, di ba? Mararanasan din nila pagka nagkaroon din sila ng mga anak. Yan po, makita po natin, kahit nung nasa mahigpit na pagsubok, meron pa rin katuwaan ng mga taga-Macedonia. Sa tres, sapat ayon sa kanilang kaya, ay nagpatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsipag abuli sila sa sariling kalooban. Ibig sabihin, sa pagkakaloob, meron mga tao na pagka yung Macedonia, siyempre mahirap lang yan. At nakita natin yung kwan dito, hindi si Apostol Pablo humihingi ng tulong sa mga taga-Corinto, di ba? Pero yung Macedonia, hindi niya ng tulong kasi nga alam ni Apostol Pablo na yung Macedonia talagang may hirap na hirap. Hirap na hirap sila. Para, di ba, talagang mentalidad ng tao, kaya alam mo na walang kaya itong isa nito. Kahit sa mga sa bigay, di ba? Sinasabi natin, yung mga walang kaya po, pwede naman po huwag magbigay. Pwede po huwag magbigay. Pero sa Apostol Pablo, parang ganun din ginawa niya. Lahat naman tayo, di ba ganun ang po natin? Pagka walang kaya, hindi natin pinipilit o hindi natin pinupuntahan. Nilalagpasan naman natin minsan, naman. Di ba? Nilalagpasan natin. Kasi nga, sa mga nagtukan dito sa mga papakain, sa mga kababaihan, di ba, ang nagsiset medyo pwede ba natin kaya sipon? Mukhang pagka binigay natin sa kanya, baka mahirapan siya sa pagpapakain sa kanya. Di ba? Ganun yung mentalidad siguro ng mga kababaihan. Kasi nakikita nila talaga nahirapan. Pero yung Macedonia, ang lapit nila kay Apostol Pablo. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpatutuwa ko at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsipag-abuli sila sa sariling kalooban. Ibig sabihin, talaga pinili nila na nahanapin sa Apostol Pablo, punta si Apostol Pablo, naglikom-likom sila at sinabi nila kay Apostol Pablo na, yung aming mapuloy. Yung aming pinagsama-sama para makatulong naman doon sa mga ibang iglesia. Kahit kami mahirap,
Kahit na sabi nga ng tagapagsalita rin, nagkakatingaraw po siya ng diesel, ng gasolina, 500, hindi mo lang ikaw kumalaw. O yung metro, kung meron na ng diesel. Kasi parang ganun na ikaw, yung abuli nila, hindi mo lang ikaw makakakuha nun eh. Makakaganon eh. Bali wala, para sa taga-Korea, gano'n lang ba ikaw yung abuli na yun ang mabibigay. Pero ang sabi nila, isang pagkakataon, isang pribileyo, kahit nag-i-post kami, makatulong kami sa mga nangangailangan. Yun ang puso ng mga tao sa Macedonia. Kahit na hirap sila, yung pagdating sa bigayan, yung kakainin nila, babawasan pa nila. Kung ang budget nga nila, sabi nga 500, ibibigay nila yung 200 para yung 300, hindi na sila mag-merienda noon o maaaring yung pananghalian noon. Pag dikitin nila yung amusala no, kakain sila na alas 10 at kakain sila na alas 4, mag-aabot na. Parang ganun ang maging sistema. Para lang makapagbigay. Yun ang ginagawa nila. No. Kaya ang Macedonia, siguro sa atin, ay pagka ganito, sana maisip din natin na yung, kaya sinulat ko yung aklat na ito sa Iglesia ng taga Macedonia, meron mga tao na ang isip pagka wala ka naman, okay lang na hindi ka magbigay. Okay lang naman. Pero ang matututunan natin ito, pagka tayo nagbibigay, pinagpapala po tayo ng ating Panginoon. Diba sabi, mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Diba? Yan ang nasaksak sa mga taga Macedonia. Kaya yung Macedonia, meron mo ba, napakaraming iglesia na mahihirap. Ba't itong pang Macedonia at saka mayaman, Macedonia pa ang nasabi ni Apostol Pablo na nasama. Kung ito kayong Bible na ito ay hindi pa yari. Ang salusip kaya makasama doon sa aklat ng Biblia. Palagay mo kayo makasama kaya. Di ba nakaka-proud kung taga Macedonia ka, iglesia ka, tapos mababasa mo, ating mga kapatid pala nung unang panahon, taga Macedonia, kahit pala hirap sila, nakapagbibigay nila. Kaya nagiging hamon sa mga naiwanan nila, kahit na hikose sila, yan naman tayo magbigay. Kasi meron tayong ibinigay sa atin ng Panginoon. Kahit gaano ka ibigay natin, hindi naman sila ang Panginoon naman hindi naman naghihingi ng sobra. Hindi sobra. Tapos sa 4, nalubang ipinamanig sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga balat. Ibig sabihin, nagbigay sila ng abuloy, pero parang ayaw tanggapin. Parang ayaw tanggapin ako sa Pablo. Kasi nga, hirap nga eh. Pero kabata-bata nyo pa lang, tapos kayo pa magbibigay. Ano sabi ng taga Macedonia? Na lubhang ipinamamanig namin sa inyo. Namamanig pa sila, nakikiusap. Parang talagang niyayakap mo yung isip, Apostol Pablo ka maalis hanggang kinukuha yung aming abuloy. Napakahirap kong hindihan yung mga Diba? Hindi makakatiis ang isang tao na talagang pilit mong hindi pinakawa kayo. Maaaring pinalibutan nila sa Apostol Pablo. Ito, ipinamamanik namin sa iyo tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga sama-sama talaga sila na huwag kang maalis Apostol Pablo, kapag na Pablo, hanggang di mo dala yung aming abuloy. Kahit konti lang ito, dalhin mo, huwag mong iiwanan ng aming abuloy. Yun po ang maganda sa taga Macedonia. Nakita po natin na talaga mahigpit sila pagdating sa pagtulong. Sa atin naman, alam ko naman, meron na rin tayong mga ganyan pagtulong. Kanya lang, siguro mas i-upgrade pa natin yung ating pagtulong, yung ating pagbibigay sa ating Panginoon. Ano pa, ito ay marami tayo na po sa Macedonia. Ngayon naman, meron naman isang iglesia rin. Makita naman natin sa Gawa 17. Sa Gawa 17, talatang 10 hanggang 13. Kung alam niyo po ito, meron na po nagtayo ng iglesia ito, Berean, Berean Church. Yung mga taga-Berean daw, ano sabi? At pagdakay pinayaan sa gabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas, sa Berea na nang dumating sila doon ay nagsipasok sa sinagoga ng mga iglesia. Sabi, nasa lugar sila ng Berea, meron pong mga iglesia ron, nasa sinagoga yung mga pumasok sila o sa Pablo at Silas. Sa labing isa, ngayon lalo naging marangal ang mga ito kaysa sa mga taga Thessalonica.
Sapagkat tinanggap niya ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay ngang ang mga bagay dito. Tayo po ba ano po ang papasin po natin dito? Ibig sabihin, talaga po silang nakikinig. Yung talagang nakikinig po sila kasi maaari sila ay walang dalang kasulatan kasi ang kasulatan naman nun iba yung kasulatan nun no? Meron silang meron silang ballpen o kaya naman talagang tinatatak nila sa kanilang ulo yung inaaral ni Apostol Pablo. Masarap po bang makinig kay Apostol Pablo? Ang sabi ng Apostol Pablo, hindi raw po siyang matalinghaga, maganda magsalita. Si Apostol Pablo po, wala akong pabulaklak na pananalita. Diretsahan po si Apostol Pablo. Matigas po magsalita si Apostol Pablo. Kaya hindi lang nga parang kumparaw Yun ang sabi. Yun mga sabi. Pero sabi niya, pero ang sabi sa Bible, talagang matigas po magsalita si Apostol Pablo. Direktahan. Wala siyang mabula-bulalas na pananalita. Hindi katulad din na Berta Di Apollos. Ayan ang sabi. At makita rin niya sa buhay ni Apostol Pablo, makita po natin kung paano niya pinapangaral. Nakita nga niya si Apostol Pedro, sa Galacia po yata kung sabi niya. Talagang diretsahan niya kinuha siya, pinupronta si Apostol Pablo, si Pedro. At sabi, nireview niya talaga, Salamat, kapatid. Nireview niya si Apostol Pedro na sinasabi, paano mo mahihikayat ang mga hindi? Kung ikaw na isang Hudyo, namumuhay ka ng isang hindi. Kaya tayo mga mananampalataya, kung gusto natin yung ating mga mahal sa buhay, ay makasama natin sa langit. Maging anak ng Diyos, nasabi natin tayo mga Kristyano, anak ng Diyos. Pero nakikita pa rin sa atin yung mga hindi magandang pananalita. Tapos nagsusugal tayo, tumataya tayo ng wedding. Siguro yung iba, may tumataya ng wedding, naninigarilyo tayo. Meron nga po akong amay, namatay na rin po siya. Sabi niya, naninigarilyo po kasi yun Hawak-hawak na tapos isa sa kaliwa ay Bible. Sabi ko sa kanya, parang atang hindi maganda yung nangyayari sa atin sinasabi natin Kristyano tayo, pero yung kanan naman nag-sigarilyo, tapos yung kaliwa mo may Bible. Sabi niya, pagka nagpa-bautismo po ako, respeto naman po ako ng amen ko na yun. Sabi niya, pagka nagpa-bautismo ako, tatanggalin ko rin yung sigarilyo. Kanya lang po, na-bautismo yan po rin ang nangyari. Pero po rin, sige kanya po, siya po ay namatay dahil sa kuwan. Kaya po, meron siyang mga anak, hindi nagbabago rin. Kasi nga, nakikita nila, pagka nasa iglesia sa pagko sila, pagka nandun sila sa iglesia nila, okay sila, hindi sila naninigarilyo. Maganda yung mga pananalita nila. Pero pag usapan mo ng kayo-kayo lang, personal, sa bahay, puntahan mo, naninigarilyo, nagmumura. Pero mga Kristyano sinasabi, sabi nila. Kaya, paano may kaya? Kung tayo nga, sabi ko, nasasabi ko, Kristyano ba? Tayo Kristyano, pero nasabi na, nagmumbatas na naninigarilyo. Kristyano po ka po. Mas taano na yung hindi mga mananampalataya. Katulad ko rin naman pala. Kaya nasabi nga ng Apostol Pablo kay Pedro, kung mo asahan, pati yung kahirapan niya ron, pati yung kasama ni Apostol Pedro, nakagaya na rin. Kaya sermonan din sila ng Apostol Pablo. Na huwag yung, pagka ganyan ang ginagawa nyo, siguro sabi niya, huwag na kayo maharap, pag pasisira lang yung po sa inyo ng Panginoon dyan, kasi nasabi niyo na kayo ng Diyos. Gusto niyo mapunta, maging Hudyo sila. Tapos ang ginagawa niyo, kung ano ginagawa niya, hindi na ginagawa niyo. Kaya, pinakamagandang mangyayari sa atin, hanggat pakiusap natin sa Panginoon, kung di natin kaya, pakiusap natin sa Panginoon na tanggalin kasi nga, kasiraan po ng Panginoon at kasiraan po ng ikaw at saka yung iglesia na yung pinangalitan. Ano pa? At siyempre, mahirap po, meron pong mga kapatid din, at hindi po katulad ng taga-Berean, nagkukuhan po sila ng mga, katulad po sa Corinto, sabi? Gusto ko si Apollos, gusto ko si Pablo, gusto niya ang tagapagsalita si Pablo, gusto niya ang tagapagsalita si Apollos, gusto niya ang tagapagsalita si Kristo. Yan, namimili po. Ako man ako, gusto ko talaga namimili ako ng tagapagsalita. Gusto kasi marami akong malaman na mas sigit kasi kung yung magsasalita na sa pulpito ay parang angat pa ako sa kanya sa kakalaman, ano mapapulot ko? Yan yung mentalidad ko talaga doon. Pero sa biyaya ng Panginoon, kahit
Kaya minsan, pagka nasa walang, buksan ko siya, kung babasal lang ako, kaya makikipagkwentuhan ako. Kaya minsan nakaka-distract ka, pero elder ka, dapat makikipagkwentuhan ka na sa iba. Tapos bubuksan mo siya, bahay mo ng hawak mo, pero hindi ka naman nakapokus sa nagsasalita. Ibig sabihin, wala kang respeto sa nilagay ng Diyos, kahit na alam mo na mas angat ka. Kaya yung mga gano'n, nawawala po pagka hindi mo napaglabanan. Pagka alam mo na mataas, parang ang galing-galing mo doon sa nagsasalita, pagka pinanindigan mo yun, mawawala ka sa iglesia. Mawawala ka. Kasi wala, kung totoo lang po mas tayo po lahat dito, matatanda na po tayo sa iglesia nito. At alam po, bawat sa atin, maaaring gusto rin nila na ang tagapagsalita ay mahusay. Mahusay, siyempre, gusto nila. Pagka maganda yung tagapagsalita, amen. Pagka umiksi ang salita, amen. Pagka humaba, no amen. Di ba? Pagka mahaba, yun ang kahirapan sa atin. Kanya nga sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Bakit pagka minahalin mo ang iyong kaaway, madali mo nang mahalin ang iyong kaibigan o kapatid at kapatid sa Panginoon. Yun po. Kaya kung sanay po tayo sa mahaba, kasi pagka mahaba, ako nasanay po kasi sa Baptist, napahaba po kasi. Pagka nasanay ka sa mahaba, pagka napunta ka sa liksi na magsasalita, para ka nalugi. Ito lang po, para ka nalugi. Kasi, bakit naman lugi kung isipin mo lang ang binigay sa atin ng Panginoon, napakahabang oras. Napakahabang oras. Pagdating sa gawain ng Panginoon, magsasalita lang po tayo ng 3 minutes, 5 minutes. Wala naman po kasi yun. Kanya na, sana pagdating sa gawain talaga ng Panginoon, dapat, kasi nasasanay po yung mga kapatid natin na kailangan ko na talagang ganun lang, 3 minuto lang. Pagka humaba na, makita mo yung mga ulo, may mga kamay, mga pagpupo nila, nawawala na po sa posisyon. Kasi nasasanay sila sa lexi. Pero pagka nasanay ka sa mahaba, sabi mo sa inyo, lugi ka pagka nakapakinig ka sa salita ng Diyos na lexi. Kasi bakit? Ang Diyos po natin napakahaba po ng kanyang ginawa para sa atin. Mula po sa paglikha hanggang sa mamatay siya sa krus ng Kalbaryo hanggang ngayon. Iniingatan pa rin tayo ng ating Panginoon. Pinoprotektahan tayo ng Panginoon. Ngayon, pagdating sa gawain ng Panginoon, pagdating sa pagsamba, late na po tayo. Pagka nagsalita yung speaker, gusto natin madali natin. Pagdating ng banal na po, pagkalala sa Panginoon, pagka nagsalita ng 2 o 3, closing na. Tapos uwi na. Wala na po. Ganun lang po ang nangyayari. Pero ang Berean, yung mga ito, hindi sila namimili kung ano yung gusto nila. Basta ang importante sa kanila, makapakinig ng salita ng Panginoon. At pagkatapos, pag-uwi nila sa bahay, inaaral po nila na baka naman pagka nakikinig naman ako, pumasok sa lahat sa utak ko, baka naman mali yung tinuturo sa akin ng Apostol Pablo. Kaya sabi, sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, tunay nga ba yung sinasalita ng Apostol Pablo? Sinisiyasat araw-araw. Tayo nga po siguro, may napagbabasa pa sa atin ng araw-araw. Misis ko nga po, hindi ko nakita nagbabasa Hindi na nagbabasa. Bakit? Ngayon, iisipin natin, hihingi tayo ng pabor sa Panginoon at nabayaran lahat ng ating mga utang. Hindi mo lang nakikita. Yung utang natin sa Panginoon, hindi natin mabayaran. Diba? Hindi ko lang pinapakita sa'yo. sa'yo. Kahit hindi mo pakita, alam mo. Kahit gawain mo. Ganun yan. Hindi ko lang pinapakita. Kasi ngayon po, ang katotohanan po. Na, talaga kanya po nasulat ang taga-Berean para matutunan po natin, napaka-importante po ang makinig. Kahit sino po ang ginagamit ng Panginoon. Kasi sabi nga ng Panginoon, yung sa Diyos sa'yo, yung pareso yata, sabi niya, pakinggan niyo kung ano ang sinasabi nila. Pulutin niyo ang mabuti at iwaksin ang masama. Kahit yung sabi ng Panginoon, ni Yeso Cristo, pakinggan nyo lang kayo mga parasenyo, konsenyo, pakinggan nyo lang kung ano yung inaaral nila. Pero pulutin nyo yung mabuti at iwaksin nyo ang hindi maganda. Ngayon naman tayo naman dito, mga Kristiyano naman tayo lahat. Meron ba magsasalita rito na, alam nyo, nakagawa ko ng kasalanan, baka wala po ang kaligtasan ko ngayon. Kung meron pang gano'n, wala naman, di ba? Wala naman nga sabi, mag-ingat kayo, baka mawala yung kaligtasan nyo. Kailangan ka, magpabuli kayo ng marami para araw-araw. O kaya, huwag kayo magmumura.
So yung mga kasalanan nyo na, iwanan nyo na. Kasi pagka meron kayo konting kasalanan lang, katulad na yung kay Evan Kiatan, pinalis. Eh, di ganun, di paalisin na yung kakayo, tatanggalin kayo sa ulat ng buhay. Wala namang gano'n na. Nagsasalita na ganito dito. Kaya napakaganda po. Kanya po na-ilista yung mga yung Macedonia sa pagtulong, kahit hirap sila, ay nakakuha sila ng mga, mas lalo na po tayo, may mga kanya-kanya naman din tayo trabaho. At meron alam natin, meron binigay sa atin ng Panginoon. Bereya naman, kahit sino yung magsalita sa kanila, basta't anak ng Diyos, Kristiyano o born again, o ano pa man siya, talagang pinakikinggan nila at sinisiyasat nilang mabuti. Nag-aaral sila pagdating nila sa bahay. Hindi pagdating lang dito, saka lang po nag-aaral at nagbubulat ng Bible. Pagdating sa ako, okay na tayo, bahala na po si Batman kung ano yung ipapasok sa akin ng Panginoon. Di ba? Ganun din po yun. Pero ano yung susi po nila? Ang susi po dyan, balik po tayo sa 2 Korinto 8:5. Ang susi po niya, dito po nakikita ko ang susi niya para po magawa po natin lahat yan. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, sabi na po sa Pablo, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban. Ibig sabihin, suko ang buhay nila. Suko po. Kanya po nagagawa nila mapagbigay ng kahit na hikosa sila. Itong mga tao nito, yung mga Bereya naman, kahit na hirap na ayaw nilang pakinggan yung taong dahil respeto nila sa Diyos, pinakinggan nila at pinagpuli-puli kasi napaka-importante po sa isang mananampalataya. Ang marunong, sabi nga, di ba? Mas masipag kayong masipag ka sa makinig o mas makupad sa pananalita. Yun po ang sabi sa Biblia. Kaya po nasulat ito, kailangan po natin kahit hirap po tayo, ay magkaloob po tayo. At kahit po yung nagsasalita ay mahaba, ay siman siya, butal-butal man siya, wala mong pinag-aralan, basta tungkol sa salita ng ating Panginoon, pakinggan po natin at aralin mabuti kung tama nga ba yung sinasabi ng mga katapagsalita. Yan po ang aklat yung iglesia sa Macedonia at iglesia sa Berea. Kaya po nila nagawa dahil inunang muna nila ang pagkaloob ng kanilang sarili. Kaya po dapat ang susi sa atin ay may pagkaloob muna ng ating sarili. Tayo po isang sarili muna namin. Diyos sa dakila, patuloy kami pagpunin at pasalamat sa Panginoon. Maraming salamat sa buhay ng mga taga-iglesia. Sinabunan mo na, natala po namin ang mga bagay nito ay napakailang din gawin na isupo ang aming mga buhay. Dahil po sa panahon ito ay marami pong mga kalaban Panginoon, kahirapan, at mga pangangailangan sa buhay Panginoon. Pero sa biyaya mo Panginoon, alam po namin na ipagkakalagay po sa amin. Maraming po salamat sa biyaya na patuloy na ipagkakalagay sa amin. Bago kami naging para dapat sa iyo. Maraming salamat.